Welcome po sa lahat ng mga first-timers ngayon dito po sa service natin online dito sa Blessed to be a Blessing Church in Cebu. So, alam po natin, tayo po ay pinanganak para sa relasyon. We were born for relationship, to relate with God and to relate with people. So, sabi nga ni Blaise Pascal, in the heart of a man is a hole or is a shape only God can fit. And on the other part, there is also another hole that only fellow human beings can fill up. So we were made to relate with our Creator, God, and to relate with people. So maiintindihan po natin na ang relationship, ang pakikipagrelasyon ay kasama sa buhay natin. It makes us human. Di po ba ang pinakamahirap dito sa pandemic is not only the pandemic itself. So, merong hindi na COVID pero kailangang ma-quarantine. O merong na COVID pero kailangang ma-quarantine tapos isolated. Ako po nakatikim po ako na ma-isolate dahil self-isolation po, self-quarantine dahil sa nasama ko sa tracing. Ang hirap po. Yung sa akin self-isolation pa, hindi ako kinuha dito ng City Health para i-isolate. Self-quarantine ako, self-isolated under supervision ng City Health. Ang hirap po. Wala kang kausap, partida may cellphone pa. Wala kang makausap, mag-isa ka lang. Ang lungkot. Samantalang ang pamilya ko nandito lang sa taas, ako nasa baba lang. Mag-uusap kami, naka-cellphone, kakain ako mag-isa. So ang hirap po masyado kasi doon natin nakita na kailangan natin ng tao upang maging tao. Relationship makes us human. Pero ang nakakapagtaka po, naiintindihan natin that relationship makes us human, kailangan natin ng relasyon sa God, relasyon sa tao. I will focus meanwhile sa relasyon natin sa tao. Pero bakit? Di ba nakakapagtaka? Naranasan nyo na ba to? Bakit mahal nyo ang isa't isa sa pamilya? Mahal nyo ang isa't isa, pero bakit nagsasakitan kayo? Nagsasakitan tayo. Di ba? Sa simbahan, magkakasama tayo, pero bakit nagsasakitan tayo? Bakit hindi natin pinapahalagahan, hindi natin pinakikipaglaban ang relasyon? Now, ang tatandaan po natin, ang relasyon, meron tayong tinatawag na toxic relationship. Ang ibig sabihin ng toxic relationship, yung hindi nagpapaligaya sa yung parang nakaka-stress na relationship, yung bang palubog ka dun sa relasyon na yon. Yung isa, yung healthy relationship, yung lumalago ang relasyon nyo, ang pakikipag-ugnayan nyo sa bawat isa. By the way, ang ibig sabihin ng relate, normally, dapat yung salitang relate, that is, ang natural connotation niyan, positive. Di ba? Nakaka-relate ako sa iyo. Ibig sabihin na iintindihan kita. Kumbaga, kung anong nararamdaman mo, yun yung nararamdaman ko dahil there was a time na nandyan ako sa kalagayan mo. Nakaka-relate ako sa iyo. Naiintindihan kita. I sympathize with you. Di ba? Yun yung relate. Positive ang connotation ng relationship. Kaya yung toxic relationship, self-contradictory. Ang toxic relationship, hindi ibig sabihin yung relationship mali. Ang ibig lang sabihin niyan, mali ang response, mali ang pakikipag-relate ng mga taong involved. Kaya nagiging toxic. Mali ang relation, mali ang pakikipag-relate, pakikipag-communicate, mali yung response, mali yung tanggap. Hindi porke toxic, ang ibig sabihin mali na yung relationship. It is the response, it is the communication that is wrong.
Kaya nagkakaroon ng toxic relationship kung bakit nagkakasakitan yung nagmamahalan. Ang sagot nasa John 10:10. Ang sabi doon, the thief, yung magnanakaw, si Satanas, ang diablo, ang demonyo. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ang gusto ng demonyo, sirain ang relasyon natin. Diba? Kasi pagka nasira niya ang relasyon natin kay God, nasira niya yung relasyon natin sa bawat isa, asira tayo. He will be able to destroy us. Yung demonyo talagang kalaban. So kapag ang mag-asawa, ang magkapatid, ang nasa simbahan, ang pastor at ang disciple niya, at ang leader at ang disciple niya, nag-aaway, hindi magkaintindihan. Okay? Ang ibig sabihin, humahalakhak ang dyablo. Ano po? Ito po ang tatandaan natin, no? Ang healthy relationship, hindi rin po necessary na tamang relationship. Baka lumalago kayo sa mali. Mali yung relasyon nyo, nagkasundo kayo dun sa maling relasyon, so healthy yung relationship nyo pero mali. So eventually, masasaktan kayo at masasaktan yung mga nagiging bunga ng maling relasyon. Diba? Halimbawa, healthy yung relasyon nyo, nagkakasundo kayo, pero outside wedlock at merong pamilya na iba ang bawat isa. Maling relationship. Healthy, pero mali. Ang toxic, hindi nesesaring maling relationship. Kailangan lang ayusin ang pakikipag-relate. So, para maayos natin yung relationship, kailangan nating malaman itong 4 na relationship breakers. Or para maiwasan natin na ma-break ang relationship, then, kailangan nating malaman ano ba yung sumisira ng relasyon. Ang tatandaan natin, tayo ay tao, sa relasyon, magkakasakitan tayo kasi we are people with emotion. Wala naman taong walang emosyon, di ba? Dahil tayo may emosyon, may feelings, iba-iba ang kultura, iba-iba ang upbringing, kahit anong bait, merong pagkakataon na hindi tayo magkakaintindihan. May pagkakataong tayo ay magkakasakitan. Sabi nga ng matatanda, kasabihan, yung dila at ngipin, buong buhay nila magkasama sila, pero may mga pagkakataon na sila ay nagkakagatan, di ba? Pati yung labi natin, di ba? May pagkakataon na kakagat mo yan. Ang dalawang paa natin, buong buhay natin magkasama yan. Pero there are times sa buhay natin na papatid mo yung sarili mo. Yung kamay natin, sa kakatawan natin, mukha natin, buong buhay natin magkakasama yan. Pero was there a time na naranasan mo ba na nasapak mo, nasuntok mo yung sarili mo? Ganon din yung kapwa-tao, tayong mga tao, tayong magkakasama sa simbahan, tayong magkakapatid, yung mag-asawa, nagkakasakitan yan. Pero ang pinakatanong, how do we respond doon sa sitwasyon na yon na nagkasakitan tayo? Hindi dapat sapat yon para masira ang relasyon. Right relationships are meant to be lifetime. Yung relasyon ng mag-asawa, ng magkapatid, ng magkaibigan, ng magkasama sa simbahan, sa faith, yung pastor sa ka-disciple, pastor sa buong simbahan, it is meant to be lifetime. So, paano tayong magre-respond kapag ka nagkaroon ng offense para hindi ma-break ang relationship? Ang unang relationship breaker po ito, number 1. Ang number 1 po dyan is going to the wrong person and to the wrong place. So, sa panahon ng may offense, pumupunta ka sa maling tao, sa maling lugar. So,
Sa panahon ng hindi pagkakaintindihan, pumunta ka sa maling tao, then masisira ang relasyon nyo. Diba? Baka hindi na kayo magkabalikan. Di po ba? So, sino ba ang maling tao? Ang maling tao, siya ay tao na iba, ibang tao. Other than the person na naka-offend sa'yo. Pagka merong hindi pagkakaintindihan, ang unang taong pupuntahan mo, dapat yung taong naka-offend sa'yo. Hindi ibang tao. Ang sabi sa Matthew 18:15, pagmasdan mo, eto maraming Kristiyano, hindi nakakalimutan to sa panahon ng offense. Ang sabi sa Matthew 18:15, if your brother sins against you, pag yung kapatid mo, brother, anyone na pwedeng kasama mo sa trabaho, pwedeng kapatid mo, pwedeng asawa mo, no? Pwedeng kaklase mo, kasama mo sa trabaho, pwedeng pastor mo, pwedeng kasama mo sa cell group. Anong dapat gawin kapag ka nagkasala siya sa iyo? O sabihin na lang natin, offense pa lang, hindi pa kasalanan. If your brother sins against you, go and confront him. I-confront mo na lang siya. Kasi kung mabigat talaga sa iyo, then confront him. Lapitan mo siya. While the two of you are alone. Dalawa lang kayo, huwag kang magsama agad ng iba. Yung magsasama ka ng iba, yun yung susunod na step. Ang problema sa atin madalas, i-confront natin pero hindi kasama yung taong involved. Pinag-uusapan natin sa ibang tao, di ba? If he listens to you, you have won back your brother. Pagmasdan nyo to, yung brother na ang naka-offend, siya na ang nagkasala, ikaw pa ang magwiwin sa kanya. Di ba? Siya nang nagkasala, iwiwin back mo pa siya. Ang bigat, di ba? Correct? Kadalasan, di ba, yung na-offend, siya yung wini-win back, pero hindi yun ang sabi ni Lord. Ikaw ang nasaktan, ikaw pa ang magwi-win back dapat sa brother mo. Diba? So, ang pangalawang dahilan, ang pangalawang relationship breaker ito. Babalikan natin number 1. Pangalawang dahilan, praying the wrong prayer for the person who offended you. Or who offended you. Maling dasal para sa tao na naka-offend sa iyo o nagkasala sa iyo. Anong sabi sa James 5:16? Pagmasdan nyo to ha. Therefore, make it your habit. Gawin nating habit, ugali, to confess your sins to one another. Hindi sa kung sino-sino to. This is accountability partner. Yung tao na hindi ka ilalaglag, hindi ka i-chismis, hindi ka ipagkakalat kahit mag-away kayo. Yung sinabi mo sa kanya na kasalanan mo, hindi kanya ipagkakanulo. No? Ang sabi dito, confess your sins one to another and to pray, pagdasal daw, for one another, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Pag binalikan mo yung verse 15 nito, ang pinag-uusapan nito yung mga may sakit, ipagdasal. Okay? Hindi necessaryong pandemic lang, di ba? O flu lang, o sakit lang na physical or physiological, no? Lahat ng sakit pwede rito, pati yung pain, di po ba? Yung inner wound. Ang kailangan niyan, inner healing. No po? So, pagmasdan nyo to kung sino yung ipagdadasal. Yung may sakit. O kung sa offense, sa relationship, yung nasaktan.
Yun ang ipagdadasal. Kung siyang nagkasala, ikaw yung nasaktan, di ba? Ikaw ang dapat ipagdasal, hindi ikaw yung magdadasal para sa kanya. Pagmasdan nyo pagka tayo ay na-offend. Tapos pinagdasal natin yung naka-offend sa atin. Anong prayer natin? Ganito ang prayer natin. Ang prayer natin, Lord, touch him or her. Touch his heart. Open his eyes, open his heart. Lord, alisin mo sa kanya ang pride. Turuan mo siyang maging humble, O God, at aminin ang kanyang kasalanan. Lord, correct him, rebuke him. Ganon yung mga prayer natin. Itong tandaan natin, di ba? Maling prayer yun. Hindi sinabi sa Bible na ipagdasal mo yung taong naka-offend sa'yo. Ang sabi sa Bible, klaro, Matthew 18:15, puntahan mo yung naka-offend sa'yo. Ang purpose ng pagpunta is para magkaayos kayo, hindi para confront and then attack him. Hindi. Para lang magkaayos. Yun yung purpose. At kung ipagdadasal mo yang isang tao, dapat tama, okay namang pagdasal. Kung sa palagay mo siya ay may dinadala, hindi mo siya pagdadasal dahil sa offense niya sa iyo. Kasi pagka ganito yung prayer natin, remember, sabi sa Proverbs 16 verse 2, we are always right in our own sight. Diba? Lagi tayong tama sa pananaw natin. So kung ang prayer mo is, Lord, touch him, make him realize his mistake, parang itinatanim natin sa sarili natin na talagang tayo yung tama. Paano kung pananaw lang pala natin talaga yun? We are always right in our own sight. Diba? So pagkatapos, isi-share pa natin yung prayer. Brad, pagdasal natin si ganito. Ganito kasing ginawa niya sa akin. Ang dapat is, puntahan natin siya. Lalo na sa mag-asawa, pagbasdan mo. Paano kung tingin mo lang na nagkamali siya? Yung pala hindi naman totoo. Wala naman pala talagang offense, pananaw lang natin. Diba? Ang dami-dami na nating pinagkwentuhan. Dapat ang pinuntahan natin siya. Ang pinuntahan natin ibang tao. Diba? So masisira talaga ang relasyon. Ang relasyon nyo, wala namang offense, mali lang ng interpretation. Diba? O kung mali man ang interpretasyon, kung pinuntahan mo siya, di nagkaintindihan kayo. It is better to be confrontational rather than silent ka pero meron ka palang dinadala, di ba? Na hindi mo nalalaman, nagkakasala ka, vini-victimize mo yung sarili mo, di ba? So, hindi naman pala talaga offense. Ang problema, ang dami mong pinagkwentuhan, di siya na ngayon yung na-offend mo. Sa dami ng nakaalam, sa dami ng nakakaalam ng hindi totoo na kwento lang pala, ang susunod nito, hindi ka na makapag-connect sa kanya, makapag-relate dahil pride and shame. Pride and shame ang magte-take over. Yan yung mga dalawa sa mga powerful na weapon ni Satanas. Yun yung problema kapag sa panahon ng offense sa relationship, ang dami nating pagkwekwentuhan. Diba? So, dahil sa dami nating pinagkwentuhan, syempre, ayaw nating masira, tatayuan na lang natin, tapos hahanap tayo ng ibang butas, ibang ikwekwento, pati yung mga dapat hindi ikwekwento natin, just to justify our action. So, tandaan natin, kapag kami naka-offend sa atin, una, yung tao ang puntahan natin. Huwag tayong magkwekwento sa iba. Diba? Pangalawa, don't pray for the other person. Better pray for ourselves. Lord, heal me. Lord, teach me
Open my eyes, hindi open his eyes. Open my eyes, Lord. Tulungan mo ko, Lord. Bigyan mo ko ng wisdom. Hayaan mong makita ko ang mali ko. Lord, buksan mo ang puso ko. Bigyan mo ko ng malaking puso at malaking pangunawa, Lord. Palawakin mo ang pag-iisip ko, Lord, na makita ko kung ano ang mali at ang pagkakamali ko, Lord. Reveal it to me. Pray for yourself. Ikaw yung na-offend. Pero hindi tayo dapat mag-self-pity. Huwag tayong mag-delve dun sa pain. Ang isipin natin kung paano marirestore ang relationship. No po? Don't go to the wrong person. Kung hindi mo talaga kaya, then, ito yung pangatlo na mali. Ang pangatlong relationship breaker, yung naghahanap tayo ng kakampi. Di ba? Na-offend ka. O kaya meron kayong misunderstanding o hindi pagkakaintindihan o meron kayong argumento or meron kayong clash. So sa panahon na yun, naghahanap ka ng kakampi. Mali, masisira ang relasyon mo. Relasyon nyo. Halimbawa, mag-asawa, nag-away. Saan pupunta yung babae? Magsusumbong sa tatay niya, sa nanay niya, magkwekwento, maglalayas, pupunta sa nanay, tatay. Ang hinanap niya kakampi. O kung kaya worse, yung lalaki ang umalis, pumunta sa nanay niya, masisira talaga ang relasyon. Ang tatandaan natin, ang sabi sa Bible, huwag kang maghanap ng kakampi. Anong sabi sa Bible? Maghanap ka ng counsel. Yung magpapayo sa'yo. Alam nyo, ang ganda talaga ng dialect ng Bisaya. Ang ganda ng lingwahe. Kasi, dati ang akala ko lang yung magpapayo, mag-a-advise. Sa Bisaya kasi, yung payo, ano yan corrupted form ng paayo. No? Magpapaayos sa inyo. Magpapabalik sa maayos na kalagayan. Yung paayo. Kumusta ka na? Mayo. Good. Di ba? Yun yung payo. Ang tagapayo, kaya sabi sa Bible, seek counsel. The purpose of a counsel is maayos. Counselor sa relationship, maayos ang relationship. Ang counselor hindi dapat maging cause ng pagka-destroy ng relationship, kundi kaya nga siya tagapayo, tagapaayo, para maging maayo, para maging maayos. Yan ang tagapayo. Huwag tayong maghahanap ng kakampi. Maghanap tayo ng tagapaayo. Tagapayo. Pagmasdan nyo, halimbawa totoong nagkasala yung isa. Kunwari, nagkasala ang lalaki. Tapos itong babae nagkwento kung kani-kanino dun sa ginawa ng lalaki. Siyempre, emosyonal. Gusto niyang maglabas ng kanyang pain. Pero pag maglalabas tayo ng pain, isipin natin yung consequence. Kung sino yan. Halimbawa, ikaw magulang, nagkasala yung asawa, nagkwento tayo sa anak, di nasira yung image ng tatay sa mga anak. At dahil doon, pwedeng itong lalaki na minsan lang nagkamali, o kung nagkamali ba, di ba? Anong degree ng pagkakamali? Worth ba na dahil sa pagkakamali na yon, yung tagal ng pinagsamahan is baliwalain na lang? Di ba? So dapat, wag lang magkwento kung kani-kanino, wag maghanap ng kakampi, wag maghanap ng outlet, maghanap tayo ng counsel. Diyan napaka-importante ang kaibigan. Yung kaibigan na hindi kakakampihan. Ang tunay na kaibigan, kapag ka-relasyon ang involved, hindi siya kakampi, siya ay magpapayo. Ano yung payo?
paayo. Taga-paayos. Taga-ayos. No po? Pag may lumapit sa iyong may problema, take your position as taga-paayo. Taga-payo. No po? Huwag kakampi. Iyan, madalas kong marinig yan sa mama ko. Huwag na huwag kang kakampi sa nagsusumbong sa'yo. Yan. Di ba sabi rin sa Bible di ba? So the accuser seems right. Seems always right until the accused person begin to speak. Doon mo palang makikita na teka. Ito pala yung totoo. Doon mo maweway. Di ba? So, sa panahon ng problema, ng hindi pagkakaintindihan o pagkakasala na lang, don't go to the wrong person. Huwag maghanap ng kakampi. Kasi kapag marami nang napagsabihan, edi ang dami nang nakakaalam, yung lalaking nagkasala, o sabihin natin babae yung nagkasala, mas matindi, no? O kahit na hindi sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa dami nang nakaalam, kakainin na ng shame itong tao. Kumbaga, tatanungin niya yung sarili niya, meron pa ba akong babalikan? Parang ang hirap ng magbalik para sa kanya, pero pakiusap lang. Kahit nagkamali ka, nagkamali siya sa pagkukwento, magbalikan na lang kayo. Kasi mag-asawa kayo di ba? Ulitin ko, huwag pupunta. Kung ikaw ay na-offend, punta ka doon sa nag-offend sa'yo. Magpaliwanagan kayo, tignan mo kung ano yung naging problema. Ang purpose ng pagpunta, hindi para atakihin siya, kundi para ma-win back siya. Yung relationship ma-preserve. Number 2, di ba sabi natin, don't pray for the person who offended you. Pray for yourself na ikaw yung magkaroon ng linaw. Ma-counter makita natin yung wisdom ng Proverbs 16:2 na tama tayo sa paningin natin. Baka sa paningin lang natin. For the benefit of the doubts, hayaan natin si Lord na eksaminin tayo. Present ourselves kay Lord. Don't pray for the other person. Kung ikaw naka-offend sa kanya, pray for him na ma-heal siya. Lord, ano bang gagawin ko para ma-heal siya? Nasaktan ko siya. Anong gagawin ko para mawala yung pain niya? Para maayos ang relationship. Pang-apat na relationship breaker, leaving the other person. Ikaw naka-offend, ikaw yung na-offend, umalis ka, mahirap ma-restore ang relationship. Kapag ka ikaw ay lumayo, pag iniwan mo halimbawa ang pamilya mo, mahirap maayos ang gusot. The longer the separation, yung iba sasabihin is, magpapahangin lang. Kumbaga I'll just take a fresh air. Pahinga lang muna. I need space. Yun yung term di ba? Ewan ko lang sa anong term ngayon ng mga makabagong panahon. Sa amin, give me space, or I need space, or I need a breathing room. Ibig sabihin, iwan mo lang muna ako. Siya pa nagsabing iwan siya, no? No. The longer the separation, the farther the separation, the harder is the reconciliation. So yung mga engineers dito, alam nyo to, pinag-aralan natin to sa physics. Kahit hindi ka engineer, nag-physics naman tayo lahat di ba? Di ba may formula tayo tungkol sa magnetism? Yung universal force of attraction between two objects, mass 1, mass 2. Ano yung force na nag-a-attract sa kanila? It's M1 times M2 over distance squared. So yung force is M1 times M2 over distance squared. Mas malaki yung distance, mas maliit yung force. Di ba? So habang lumalayo, lumiliit yung attraction. Pag nagpakalayo-layo ka, mawawala ang attraction kasi hindi lang basta over D yun over D squared. Yung distance, in-square pa. So lalong liliit yung force. Di ba?
Naintindihan? Hindi linear ang relationship ng force and distance. Ang relationship nila is exponential, d squared. So habang lumalayo, lalong lumiliit ang force. Kaya hindi dapat maghiwalay. Pagka iniwan ng isa, ang isa, hiniwan ng lalaki ang babae o ng babae ang lalaki, mahirap magkabalikan. Di ba? So dapat hindi iiwan. Sabi nga dun sa pelikulang Fireproof, you don't leave the house in fire. Hindi ka umaalis kapag ka may sunog. Diba? Hindi ko sinasabing pwede ka nang umalis pag walang sunog, no? So, na-offend ka sa pastor mo, o sa leader mo, o sa kasama mo sa faith, sa simbahan. Alis ka sa simbahan. Saan tayo pupunta? Saan tayo dadalhin ng pag-alis natin? Lipat ng simbahan. So the attitude, the reaction will be registered in us. Sa trabaho, ganun din ang gagawin natin. Na-offend ka sa trabaho. Siyempre, trabaho yan. May boss ka, mapapagalitan ka ng boss. 100% pag nagtrabaho ka, there will really be a time na sa palagay mo tama ang trabaho mo, sa tingin ng boss, mali o kulang, hindi sapat, mapagsasabihan ka, tapos na-offend ka, na-register sa utak mo, sa puso mo, sa memory mo, sa response system mo, naka-register yung pattern na pag ikaw ay na-offend, alis. Walang maaayos. Delikado yan, lalo na dun sa mga wala pang asawa. So yung mga umaalis sa simbahan dahil na-offend, o yung nang iiwan ng kaibigan dahil na-offend, o yung nagre-resign sa trabaho dahil na-offend, delikadong pattern. Pag nag-asawa ka, naka-register kasi yung pattern, naka-program sa isip natin, sa puso natin, sa spirito natin, na kapag ka tayo na-offend, alis. Walang maayos. Natatandaan ko 15 years ago, kaming mag-asawa, dumating sa buhay namin yung unos, yung typhoon, lindol magkakasabay, no? Sa buhay naming mag-asawa, sa relasyon naming mag-asawa. Parang ang paghihiwalay ay isang relief sa isang toxic na relasyon. Masyado ng toxic yung relationship namin, na parang wala ng dahilan para magsama kami, na kung kami ay magsasama, ipagpapatuloy namin yung pagsasama namin bilang mag-asawa, parang mas lalo lang naming sasaktan ang mga anak namin. Na parang pag magpapatuloy kaming magsamang mag-asawa, parang araw-araw, every minute, every moment of the day, para lang kaming magkakasala. So, mas mabuti pang maghiwalay na lang kami. Yun yung thinking. Itong tandaan natin. Maraming katwiran na parang tama pero mali. Meron parang mali pero tama. We took yung parang mali pero tama. Parang mali na ipagpatuloy namin yung buhay naming mag-asawa, na kami ay magsama. Dahil ang hirap nagsasama kayo, parang merong matinding offense, di ba? So parang madadamay, mag-flow sa mga anak namin yung pain na nararamdaman namin. Pero alam nyo, mabuti na lang, grabe talaga si Lord. Faithful siya talaga. He is a relationship restorer. Kasi di ba sabi niya sa John 10:10, I came. Sabi niya, sabi ni Lord, I came so that they may have life and have it to the fullest. They, yung mga anak niya, yung mga tumanggap sa Kanya. Kaya kung hindi pa tayo tumatanggap kay Lord Jesus, tanggapin natin siya. Lord Jesus,
tinatanggap kita sa buhay ko. Sabi niya, I came so that they may have life and have it abundantly or to the fullest. Nag-speak ako naniniwala, inudyukan ako ng Holy Spirit. Ang sabi niya sa akin, ng udyok niya, don't leave. Huwag kang aalis. Just stay. Gustong mag-resist ng puso ko, pero yun ang sabi niya. Makapangyarihan masyado, hindi ako nakaramdam ng resistance. Kasi alam ko, mahal ko si Christine, mahal ko yung mga anak ko. Don't leave. Stay. Ang udyok sa akin ng Holy Spirit, buuin mo ang pagkatao ng mga anak nyo. Ibig sabihin, pag naghiwalay kayo, hindi buo ang pagkatao nila. So alam nyo, pinili ko na sumunod dun sa udyok ng Holy Spirit. Kaya eto kami ni Christine ngayon. Alam nyo kung ginawa namin yung parang tama pero mali. Eh di kawawa yung mga anak namin ngayon. Nasaan kaya sila? Nasaan kaming mag-asawa ngayon? Nag-asawa kami ulit ng iba. Nag-anak kami ulit ng iba. Nagparami lang kami ng mga batang masasaktan. Ang nagkasala, magsisi at magbago. Ang nasaktan, magpatawad. Sa isang relasyon, ganun lang po. Ang nagkasala, magsisi, magbago, bumawi. Ituwid lang. Ang nasaktan, magpatawad, and wag nang manumbat. Hindi na pagkwekwentuhan yung maling nagawa. And that's the right way and the only way. Basta walang nang iwan, maaayos ang relasyon. Hindi madali, pero it's worth the fight. Natatandaan ko yung laging sinasabi sa akin ng boss ko. Tinuturing ko siyang unang boss dahil siya yung unang naging boss ko na ang trabaho ko ay bilang engineer. Ang pangalan niya, Errol Ordonez, or sa Chinese na pangalan niya, may iba siyang apelyido, Chua. Hindi ko siya makakalimutan. Siya yung unang employer ko and ang dami kong natutuhan sa kanya. Hindi naman sa technical dahil electrical engineer siya, ako civil engineer. Electrical engineer kasi siya. So, hinire niya ako para isa sa mga in charge sa mga civil works na project niya. Ang sabi niya ito, pagkatapos niya akong pagalitan, so sasabihin niya, alam mo boy, pag pinagalitan kita, huwag kang ma-offend. Kasi, kaya kita pinapagalitan dahil gusto kong mag-improve ka dahil kasama man kita sa company. Kasi kung pinagalitan kita pero ayaw kitang mag-improve, papatalsikin na lang kita sa trabaho. Sabi niyang ganun. Ito yung lagi niyang sinasabi, boy, lahat ng paakyat mahirap. Pag ikaw ay nadadalian, ang ibig sabihin pabagsak ka. Mahirap mag-ayos ng relasyon, lalo na pag ikaw yung involved. Pero, kaya mahirap dahil kayo ay paakyat. Mas madaling magkasakit, hindi mo kailangang gawin ng kahit ano. Magpakalat-kalat ka lang, huwag kang sumunod sa mga protocols, magkakasakit ka. In due time, COVID will catch you. Magka-catch up sa'yo ang COVID. Pero para maging ligtas, para hindi magkasakit o para gumaling, it takes time, it takes effort, it takes treatment. Pero mahirap magpagaling, pero it's worth it. Mahirap mag-ayos ng relasyon pag nasira. Pero yung ipaglaban siya, ayusin siya, mahirap, pero it's worth it. So tandaan po natin itong 4 na relationship breaker. Number 1 po, going to the wrong person.
Ang tamang tao na puntahan yung naka-offend sa'yo. Kung hindi siya nakinig, then ang susunod mong pupuntahan, tagapayo. Tagapaayo. Tagaayos. Huwag kang pupunta sa naghahanap ka lang ng kakampi. Pangatlo, huwag mong ipagdadasal yung nagkasala sa'yo. Yung naka-offend sa'yo. Ang pagdasal mo sarili mo. Kung ikaw ang naka-offend sa kanya, yan, pwede mo siyang pagdasal na ma-heal siya. Eventually, dahil pinagdasal mong ma-heal siya, pupunta ka sa kanya, hihingi ka ng tawad. Pang-apat, para ma-restore ang relationship, walang iwanan. So, it is my desire na yung mga may problema sa relasyon ngayon, maayos po ang relasyon sa mag-asawa, sa mga magkakapatid, sa mga magkakaibigan, sa simbahan, walang iwanan.